Magandang araw kaibigan! Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang musical epic movie na Les Miserables na ipinalabas noong 2012. Noong 1815 sa kulungan ng Toulon na parte ng bansang France, isang bilanggo na si Jean Valjean ang kasama sa libo-libong nakakulong na araw-araw pinapahirapan ng kanilang warden na si Javert. Nang dahil lang sa pagnanakaw niya ng tinapay para sa nagugutom na pamangkin, hinatulan siya ng 5 taon. Pero dahil sinubukan niyang tumakas, ang 5 ay naging 19 na taon na parusa sa kulungan. At sa huling araw niya sa bilangguan, binigyan pa siya ng napakabigat na trabaho nito. Pagkatapos ay saka inobat sa kanya ang release order. Ngunit laking pagkadismaya ni Jean dahil isa lang pala itong parole documents at nakasaad pa dito na isa siyang masamang tao. Ang buong akala niya ay tuluyan na siyang makalaya pero hindi pala. Liban pa man, tinanggap na rin niya ito kaysa manatili sa loob ng malaimpyernong kulungan. At gaya ng inaasahan, walang makuhang trabaho si Jean dahil sa nakasulat sa kanyang papeles. Kinukutya din siya ng mga tao na kahit nasa lansangan, sinasaktan at pinapalayas siya. Kaya napilitan si Jean na matulog sa sementeryo na malapit sa isang simbahan. Nilapitan siya ng pari at pinapasok sa loob. Hindi makapaniwala si Jean na binigyan siya ng pansin, pinakain at binigyan ng maayos na tulugan. Ngunit hindi siya makatulog. Kahit pa man sa kabaitan ng pari sa kanya, iniisip pa rin niya paano matakasin ang kanyang sitwasyon. Kaya wala siyang ibang naisip kundi nakawin ang mga mamahaling silver na kagamitan ng simbahan. Pero bago pa man nakalayo si Jean, nahuli na siya ng mga pulis at binalik sa harapan ng pari. Likas itong mabait dahil imbes kandinahin nito ang ginawa niya, pinabulaanan ng kaharap ang pagnanakaw niya sa mga gamit. Sinabihan nito ang pulisya na isa umanong regalo ang mga silver sa kanya at dagdag pa nito na nakalimutan niya ang pinakamahal sa lahat. Pagkatapos ay inutusan nito ang mga pulis na pakawalan siya. Napanganga si Jean sa ginawa ng pari. Nararamdaman umano nito na mabuting tao siya at may plano na magbagong buhay. Ipagpatuloy umano niya ang pagiging tapat at sana raw ay magamit niya sa tamang paraan ang halaga ng mga silvers. Dahil dito, napaluhod si Jean sa tapat ng altar. Humihingi ng tawad at napaiyak sa kahihiyan. Nagawa lang umano niya ang mga ito dahil sa kahirapan sa buhay. At dahil sa masaklap niyang karanasan, gusto na rin niya ng pagbabago. Kaya nakapagdesisyon siyang kalimutan na ang nakaraan. Lumabas siya ng simbahan, pinunit ang kanyang parole papers at nangako sa sarili na babaguhin na ang istorya ng kanyang buhay. Paglipas ng 8 taon, bago na ang katauhan ni Jean. Isa na siyang respetadong negosyante at mayor ng Montreuil, France. Naabutan niyang nagkakagulo ang kanyang mga empleyado sa factory. Pero natigilan siya nang makita sa opisina ang mukha ng taong hinding-hindi niya makalimutan, ang notorious warden na si Javert. Inspektor na pala ito at ngayon ay magiging chief of police ng kanyang lungsod. Kinakabahan ngunit kalmado niyang kinausap ang lalaki. Pinuri siya nito dahil sa maayos na pamamahala, ngunit naantala ang kanilang pag-uusap dahil sa kaguluhan sa labas. May naipit na lalaki sa ilalim ng isang kariton kaya mabilis niya itong tinulungan. Ginamit niya ang buong lakas para may angat ang nakadagan sa lalaki. Dito napatitig si Javert kay Jean. Nang mailigtas na ang matanda, sabi nito sa kanya na may naalala umano ito sa pinakita niyang lakas. Isa umanong bilanggo sa nakalipas na maraming taon ang kasing lakas niya na tumakas sa parole. Hindi nagpatinag si Jean. Pinagalitan niya si Javert sa pagbibintang nito kaya humingi ng tawad ang inspektor. Balik sa kaguluhan sa factory ng mayor, pinagkaisahan ng ibang kababaihan ang magandang si Fantine dahil halatang may gusto ang foreman dito. Kaya nang malaman ng mga ito na dalagang ina pala ang babae, sinumbong agad nila ito sa namamahala. Labag sa batas ang pagkakaroon ng anak na walang asawa kaya kahit anong pagmamakaawa ni Fantine, tinanggal pa rin ito sa trabaho. Simula ng gabing iyon, kalbaryo na ang buhay ng babae. Para makapagpadala ng pera sa pamilyang kumupkup sa kanyang anak, binenta niya ang kanyang gamit, may nag-offer na bilhin ang kanyang buhok at may gusto ring bumili ng kanyang mga ngipin. Hanggang sa tuluyan na rin siyang magbinta ng katawan para na rin sa anak. Maya-maya ay nasa kalye na siya nagtitiis sa matinding sakit at tahimik na napaiyak sa mapait na kapalaran. Isang gabi habang nag-ikot si Jean sa lansangan, narinig niya sa di kalayuan ang boses ni Javert.
May lalaking nagreklamo tungkol sa babaeng bayaran kaya nagrespond agad ang kapulisan. Narinig niyang nagmakaawa ang babae na huwag ikulong dahil may anak itong magugutom. Kaya lumapit siya sa mga ito at sinabihan ng inspektor na pakawalan ang kaawa-awang babae. Dito niya natuklasan na dati pala niyang trabahante si Fontaine. Galit na galit ito sa kanya dahil hinayaan lang umano niyang tanggalin ito ng foreman kahit wala namang kasalanan. Hinang-hina ang kausap kaya binuhat niya ito para dalhin sa hospital. Pabulong niyang tinanong ang kinaroroonan ng bata at nangakong magpapadala ng tulong sa anak nito sa lalong madaling panahon. At malalim ang iniisip ni Xavier habang napatingin lang sa dalawa. Ilang araw ang lumipas. Nakatanggap ng sulat ang warden galing sa Paris. Kasunod nito ay humarap kay Jean si Xavier. Inamin ng lalaki na nagpasa ito ng fake report sa central office na siya umano ang tumakas na ex-convict noon. Ngunit ayon sa Paris, nahuli na umano ang totoong Jean Valjean kaya kailangan raw siyang kasuhan sa maling pagbibintang sa kanya. Pero sagot niya sa inspektor na lahat sila nagkakamali. Maliit na bagay lang umano ito kaya pinapabalik na niya si Xavier sa trabaho. Hindi makapaniwalang tumalikod na rin ang dating warden. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Jean. Ilang taon na siyang nagtatago sa bagong katauhan pero nasa loob-loob pa rin niya ang matinding pangamba na darating din ang araw na babalikan siya ng kanyang nakaraan. Nakukonsensya siya para sa taong nahuli na kapalit sa kanya. Ngayon ay naguguluhan siya kung magsasalita ba o hindi. Siguradong kasusuklaman siya ng mga tao pag nalaman ang totoo, pero paano na rin umano ang mga empleyado niya na umaasa sa sweldo ng kanyang factory. Kalaunan, naghanda na rin siya ng mga gamit, at nagdesisyon na pumunta ng korte para aminin ang totoo niyang pagkatao. Hindi niya kayang dalhin sa konsensya na ibang tao ang magdurusa para sa kanya. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng otoridad kaya sabi niya sa mga ito na tanungin si Inspector Xavier at hanapin siya sa hospital. Pagdating ni Jean sa pagamutan, naabutan niyang nag-hallucinate si Fontaine. Naghihingalo na pala ang babae kaya bago ito pumanaw, nangako siya rito na alagaan ang bata. Ilang saglit pa ay dumating na din si Xavier. Gusto na siyang hulihin nito dahil ilang taon din umano itong naghahanap sa kanya. Pero nakiusap siya sa inspektor na pagbigyan siya kahit 3 araw lang para ayusin muna ang buhay ng batang si Cosette. Ngunit parang walang narinig si Xavier. Kaya walang nagawa si Jean kundi ang tumakas ulit. Samantala, minamaltrato pala ng mag-asawa ang anak ni Fontaine. Ginawang alila kahit nagpapadala ang babae ng sustento kada buwan. Nang gabing iyon, natagpuan ni Jean si Cosette sa kakahuyan, bitbit ang mabigat na balde. Tinulungan niya ang bata at sumama siya sa tinutuluyan nitong bahay. Nang makaharap niya ang mag-asawa, diretsyong sinabi ni Jean na kukunin ang bata dahil pumanaw na ang ina nito at binilin umano sa kanya ang pag-aalaga kay Cosette. Nagkunwari pa ang dalawa sa harap niya pero nang marinig ng dalawa na babayaran niya ang utang ni Fontaine at kung ano pa ang mga dapat bayaran, lumiwanag ang mukha ng mga ito. Di na nagdalawang isip na tinanggap ang bayad at kunwaring nalungkot pa sa paglayo ni Cosette. Habang paalis na sila, nangako si Jean sa bata na hindi niya ito pababayaan. Na siya ang magiging ama at ina ni Cosette na kung nasaan siya naroon din umano ito kasama niya. Ilang minuto ang lumipas, dumating din si Xavier sa bahay ng mag-asawa at hinanap ang bata. Ngunit nakalayo na ang mga ito at hindi nila alam saan dadalhin ni Jean ang batang babae. Dahil dito, naglagay si Xavier ng checkpoint sa northern gate ng Paris. Pero bago pa man sila maharang ng mga guards, tumakas na ang dalawa. Pag-akyat nila sa pader, dito na sila nakita ni Xavier. Mabilis silang hinabol ng inspektor. Ngunit gumawa na si Jean ng paraan para tuluyang matakasin si Xavier. Nang makapasok sila sa libingan na katabi lang ng simbahan, isang lalaki ang tumulong sa kanila. Dahil ito pala yung taong tinulungan niya noon na naipit sa ilalim ng kariton. Simula noon, tuluyan na silang nakatakas. 9 na taon na ang lumipas, 1832 sa Paris. Maraming mahihirap ang nagugutom sa lansangan. Nagkagulo ang mga tao nang mamatay ang isang general na siyang tanging nagbigay ng halaga sa mga ordinaryong mamamayan. Kasunod nito, may isang grupo na nagprotesta sa kalye ng Paris dahil sa hindi makatarungang pamamalakad ng gobyerno. Isa sa mga ito ay ang estudyanteng si Marius na galing sa mayamang pamilya ngunit tinago nito ang tunay na pagkatao at pinili na sumama sa mga nagsusulong ng pagbabago.
Matalik na kaibigan ng lalaki si Eponine na anak ng mag-asawang Thénardiers, ang kumupkop noon sa batang si Cosette. At ang hindi alam ni Marius, may lihim na pagtingin pala ang dalaga sa kanya. Samantala, naging philanthropist na si Jean at mas naging matulungin sa mahihirap. Dalaga na din si Cosette, pero wala pa rin itong kaalam-alam sa buong pagkatao ng amain na umampon sa kanya. Isang araw, namataan ni Marius si Cosette sa kalsada kasama si Jean. Nabighani ang binata sa taglay na ganda nito. At walang kamalay-malay si Jean na iyon na rin ang araw na matagpuan sila ni Javert. Dahil sadyang matulungin ang dating bilanggo, nahulog ito sa patibong ng mag-asawang Thénardiers. Mandurugas pa rin ang dalawa at sa pagkakataong ito, namukan nila si Jean. Ngunit pinasinungalingan niya ang hinala ng mga ito kaya nagkaroon ng kaguluhan. Siya namang pagdating ni Javert. Pero bago pa man siya makilala ng inspektor, umalis na agad sila ni Cosette. At dahil nakaamoy na naman ng pera ang mag-asawa, dito na sinumbong ng dalawa kung sino ang lalaking nagmamadaling umalis. Ramdam ni Javert na lumiliit na ang mundo nila ni Jean, ngunit alam niyang mahuhuli rin umano ito. Sa kabilang banda, kinausap agad ni Mario si Eponine na alamin kung sino ang babaeng nakita nito. Pero ang hindi alam ng lalaki, nag-umpisa ng magselos ang matalik na kaibigan kay Cosette. Nasasaktan ito sa pinakitang interes ng binata sa bagong mukha. Liban pa man, kahit masakit, dinala pa rin ni Eponine si Mario sa bahay ng mag-ama. Dito tuluyang nagkakilala ang dalawa habang tahimik lang na nakamasid ang dalaga na dinudurog ang puso. Ngunit natigilan sila nang lumabas si Jean at nagtataka kung sino ang kausap ni Cosette. Maya-maya pa ay dumating ang ama ni Eponine sa bahay ni Jean. May masamang balak ang mga ito sa mag-ama kaya sumigaw ang dalaga para maalerto ang mga nasa loob ng bahay. Dahil sa ginawa niya, sinampal siya ng sariling ama. Nang sumigaw si Thénardiers ng polis, buong akala ni Jean na si Javert na ang dumating kaya nagmamadali siyang nag-empake at sinabihan si Cosette na kailangan na nilang umalis. Ayaw sana ng anak pero wala na rin itong magawa, kaya mabilis itong nagsulat para kay Marius at inipit lang nito sa may gate. Ngunit si Eponine ang kumuha ng sulat ng dalaga. Kinabukasan, habang nasa biyahe na si Jean at Cosette, nag-umpisa na rin ang revolusyon sa Paris. At isa si Javert na nagkunwaring member ng grupo. Pero kilala pala ito ng isang bata kaya kinuyog nila ang inspektor. Maya-maya pa ay sumugod na ang French army sa kinaroroonan ng mga nagpoprotesta. Nagkapalitan na ng putok ang dalawang grupo. Nang makita ni Eponine na babarilin ng sundalo si Marius, sinakripisyo nito ang sarili. At dahil sa balak na sindihan ng pampasabog na bitbit ng binata, umatras ang kasundaluhan ng France. Bago pumanaw ang matalik na kaibigan, binigay nito sa binata ang sulat ni Cosette. At inamin na rin nito ang damdamin sa lalaki. Napaiyak at naawa na rin si Marius sa nangyari kay Eponine. Pagkatapos mabasa ang sulat ng dalaga na umamin din na may gusto ito sa kanya, sumulat siya ng sagot at inutusan ang batang kasama na ihatid sa kinaroroonan ni Cosette. Ngunit si Jean ang nakatanggap ng sulat ni Marius. Nagulat man ito pero natutuwa na sa wakas may lalaki na ring magmamahal kay Cosette. Dahil hindi umano ito habang buhay magtatago sa batas. Pero napagtanto niyang nasa revolusyon ang binatang ito kaya nagmamadali siyang pumunta sa barikada kung nasaan naroon ang lalaki. Kailangan umano niyang mailigtas ito sa kapahamakan. Ilang sandali pa ay nakasuot na siya ng French Army uniform at lumapit sa grupo. Muntik na siyang saktan ng mga protesters kung hindi dahil sa bata na sabi nitong kilala siya. Dito niya nakita si Javert na nakatali. Kaya sabi niya sa leader ng grupo na ibigay ang inspektor sa kanya at siya na ang bahala dito. Dinala niya sa likod ang dating warden. Buong akala nito maghihiganti siya sa lahat ng kasamaang ginawa nito sa kanya. Ngunit sadyang mabuting tao si Jean, dahil imbes na patayin, pinakawalan niya si Javert na pinagtataka din ng lalaki. Bago ito nakalayo, sabi niya dito na hindi niya sinisisi ang inspektor dahil ginawa lang umano nito ang trabaho. At kung sakali umanong mabuhay man siya sa revolusyon, hanapin raw siya sa tinitirhan nito. Saka siya nagpaputok ng baril. Kasunod nito ay pinagmasdan niya ang natutulog na si Marius. Nangako siya sa sarili na kailangan niyang mailigtas ang binata para kay Cosette. Maya-maya pa ay nakipag-negotiate sa kanila ang French army na sumuko na sila at huwag sayangin ang kanilang buhay pero nagmatigas ang grupo.
Kaya ilang saglit pa ay nag-umpisa ng magbarilan ang bawat panig. Dahil kulang sa tauhan, kulang sa armas, mabilis na nalagas ang mga protesters. Nang makita ni Jean na tinamaan na si Marius, binuhat niya ang binata at nagtago sila sa may likod. Habang inuubos na ng French ang mga kasamahan nila, binuksan niya ang imburnal at dito sila lumusat pababa ng drainage. Pagkatapos ng madugong encounter, hindi nakita ni Chauver sa mga bangkay si Jean. Ngunit nakonsensya ito nang makita ang batang lalaki. Kinuha nito ang sariling medal at ikinabit sa bangkay ng bata. Dito na ito nagumpisang halughugin ang buong paligid. Hanggang marinig nito ang ingay sa loob ng imburnal kaya alam na agad nito kung saan mag-aabang sa dalawa. Sobrang nahirapan si Jean pero kinaya niya makaligtas lang si Marius. At pagdating nga nila sa lagusan, nag-aabang na si Chauver sa kanila. Nagmakaawa siya dito na walang kasalanan ng binata, kailangan na nitong madala sa hospital. Dadalhin lang umano niya si Marius sa pagamutan at susuko na siya ng maayos. Pero tila walang narinig ang inspektor. Hanggang makarating siya sa kinatatayuan nito. Sinabihan siya ng dating warden na babarilin siya kung magmatigas na umalis. Ngunit wala na siyang pakialam kay Chauver dahil mas importante sa kanya na mailigtas niya ang binata. Napanganga ang inspektor sa ginawa niya. Tila natauhan ito sa mga nangyayari. Sunod ay tinapon ni Chauver ang hawak na baril at napaiyak na umakyat sa hagdanan. Napakatigas na umano ng damdamin niya sa lahat ng tao lalong-lalo na kay Jean pero tinablan pa rin umano siya ng konsensya sa ginawa ng lalaki. Dapat pinatay na raw siya nito bilang ganti sa 19 na taong pagpahirap niya rito ngunit mas pinili nitong pakawalan siya. Nasa lumipas na mga taon, mali pala ang panghuhusga niya sa bilanggo na nagnakaw lang ng tinapay para sa nagugutom na pamangkin. Dinurog ang kaibuturan ng kanyang puso. At dahil hindi niya matanggap ang awa ni Jean sa kasamaan niya, nagdesisyon siyang tumalon sa tulay. Paglipas ng ilang araw, magaling na si Marius. Kaya umuwi na ito sa sariling tahanan kasama si Cosette at Jean. Laking tuwa ng ama nito nang makita ang binata. Kasunod nito ay nagdesisyon ang dalawa na magpakasal. Masayang kinausap ni Marius ang amain ng dalaga at nagpasalamat sa pagpayag nitong maging asawa ang anak. Pero imbes na masaya si Jean, naging malungkot ito sa balita. Dahil nakapagdesisyon na siyang lumayo kay Cosette. Ayaw niyang malaman ng lahat ang tungkol sa pagkatao niya na ikasira sa imahe ng babae na itinuring na niyang tunay na anak. Kaya dito niya kwento kay Marius ang lahat, na dapat walang makakaalam sa lihim na ito. Natahimik ang binata ngunit nangako itong walang pagsabihan sa totoong pagkatao niya. Kaya napaiyak na lang ang dalaga sa binalita ni Marius na umalis si Jean na hindi nagpaalam. Liban pa man natuloy din ang kanilang kasal. Pero ang hindi nila alam, bigla silang na-surprise nang makita ang mag-asawang Thénardier sa reception. Gusto pala itong mangikil ng pera kay Marius para ipaalam ang kinaroroonan ni Jean. Galit na galit siya at sinuntok ang lalaki. Nang sabihin nito kung nasaan ang ama ni Cosette, nagmamadaling umalis ang bagong mag-asawa. Bumalik pala si Jean sa kumbento kung saan siya tinulungan ng pari. Binalik na din niya ang 2 mamahaling candle holder na kusang binigay ng pari sa kanya noon. Kahit sa maraming taon na nagpalipat-lipat siya ng lugar, hinding-hindi niya hiniwalay ang mamahaling silver. Napaiyak siya at nag-aantay ng katapusan. Akala niya mamamatay siyang hindi man lang makita ang anak sa huling pagkakataon. Maya-maya ay naramdaman niya si Fantine. Nagpasalamat ito sa pagpalaki niya sa anak nito na puno ng pagmamahal. Sinusundo na siya ng babae ngunit nag-aantay pa siya ng konting sandali. Hanggang sa dumating si Cosette at Marius. Masayang-masaya siya nang makita ang dalawa. Dito na nalaman ng babae na si Jean pala ang nagligtas kay Marius sa kamatayan. Kaya laking pasalamat din ng asawa sa kanyang ama. Bago pa man pumanaw si Jean, naibigay pa niya ang huling sulat sa anak at basahin umano ito habang nakatulog na siya. Nilahad niya sa sulat ang buong kwento ni Jean Valjean. Nagpakita na ulit si Fantine at alam niyang handa na siyang sumama rito. Naglakad siya papasok sa simbahan kung saan nag-aantay ang paring tumulong sa kanya noon. Ilang sandali pa ay nakita niya sa barikada ang mga kasamahan ni Marius na nakipaglaban sa Rebolusyon ng France. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.